Hindi siya mukhang taong aksidenteng napadpad sa lugar na ito. Sa wakas, tinanong niya, bakit ka nandito? Sumagot si Katie na ng pautol, yun nga. Nakita ni Dices ang kanyang pag-aalinlangan kaya agad siyang nagsabi, walang problema, hindi mo kailangang sagutin. Ngunit sinabi ni Katie na, hindi, ayos lang. Wala akong ibang mapuntahan. Nag-usisa si Dices muli, bakit ganoon? Alam ko na maraming lugar ang pag-aari ng kapitan ng mga bantay sa Rome. Maaari kang pumunta roon. Sagot ni Katie na, sa totoo lang, nagtalo kami ng ama ko, kaya tumakas ako. Nanlaki ang mga mata ni Dices sa gulat, tumakas ka. Sa narinig, nakaramdam si Katie na ng guilt. Mali ba ang ginawa ko? Tumakas ako nang hindi nagpapalam sa ama ko, kaya para na rin akong tumakas mula sa bahay. Kailangan kong bumalik bago magtakip silim, naisip niya. Tumayo si Dices, sige, mag-enjoy ka sa pagtakas mo. Tumawag siya sa mga kasama, tara na, mga kaibigan. Habang kumakain pa ng hita ng pato si Speos, nagtanong siya, bakit? Hindi pa tayo tapos kumain. Nakaupo siya na parang sinasabi na binibigyan nila ng rason si Katie na para tumakas mula sa bahay. Kung may 100 buhay tayo, mawawala lahat yun ngayon, isip ni Speos. Bigla siyang napagtanto, oo nga pala, tama. Narcissist, tara na. Sumunod si Speos at nagsabing, kung ano man ang mangyari sa kanya, wala na tayong pakialam. Nagulat si Katie na sa pagiging walang puso ng dalawa. Totoo ba to? Iniangat niya ang boses, hindi ba dapat kabaligtaran? Kapag nalaman ng ama ko na iniwan niyo ako rito, siguradong magagalit siya. Hindi niyo ba naisip yun? Nang marinig ito, nanigas sa takot ang dalawa. Ngunit si Narcissist ay kalmado pa rin, patuloy sa pagkain na walang sinasabi. Nagtanong si Dices, ano ba ang plano mo? Pwede ba namin kitang ihatid pa uwi? Sagot ni Katie na, hindi. Isang araw lang, samahan niyo ako. Nagulat si Dices, samahan. Gusto talaga niyang makisama sa mga karaniwang tao? Tinanong ulit ni Dices, seryoso ka ba? Nakipag-bargain si Katie na, oo, samahan niyo ako hanggang matapos ang araw. Kahit sabihin kong tumakas ako, hindi ko naman talaga alam kung saan pupunta o anong gagawin. Napatango sina Dices at Speos habang iniisip ang sitwasyon. Si Katie na naman ay naiinis, bakit pa sila nag-iisip? Simple lang naman, samahan na lang ako. Biglang may bumagsak na bag ng pera sa mesa. Tapos na ang tagapag-ingat ng bahay tuluyan sa pagpapalit ng pera. Ibinigay niya ang sukli at nagsabi, narito na po ang sukli ninyo, sir. Masayang sinabi ni Katie na, gamitin natin lahat ng ito bago magtakip silim. Si Narcissist ay tumugon, eksakto. Tara, may gusto akong itanong sa'yo. Nabigla si Katie na, ano kaya ang gustong itanong ni Narcissist sa akin? Tinuro ni Katie na ang isang direksyon, gusto ko yan. Nagtaka si Dices, bakit gusto niyang sumakay sa bangka na paikat-ikot lang sa lawa? Tanong niya, bakit ka magwawaldas ng pera ng ganoon? Sumagot si Katie na, pera ko naman to. Pwede kong gastusin kung gusto ko. Gagawin ko kahit ano. Napaisip si Dices, tama, tanong nga naman yun. Mahirap na ngang makapagpahinga, tapos eto pa. Nagtanong siya sa bangkiro, ilan ba ang kasya sa bangka mo? Sumagot ang bangkiro, 5 po, sir. Bago pa man matapos ni Dices ang tanong, biglang sumigaw si Katie na, hintayin. Lahat ba tayo sasakay sa maliit na bangkang yan? Lumabas ang spoiled na ugali niya. Nainis si Dices, pero hindi siya naglakas loob na suntukin si Katie na. May 5 upuan naman, di ba? At 4 lang tayo. Sagot ni Katie na, ayoko kasing makisiksik sa maliit na espasyo kasama kayo. Maghati tayo sa 2 grupo, 2 lang dapat ang sasakay. Napagod na rin si Speos sa spoiled na ugali ni Katie na. Kung gusto mong umupo ng komportable, mas mabuti pang ikaw na lang mag-isa. Pero, tumanggi si Katie na. Gusto niyang sumama kay Narcissus. Ibig mong sabihin, ako lang mag-isa? Natatakot ako mag-isa. Bigla namang lumitaw ang kalbo na nakaalitan nila kanina, kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Isang malaking lalaki ang nagtanong, sila ba yun? Sumagot ang kalbo, oo, mukhang sila nga. May kasama pang babae. Ang lalaki ay napangiti ng malisyoso, lumalakad kasama ang babae sa pampublikong lugar, ha? Tara, magpakilala tayo. Tawa ng kalbo, tama ka. Habang dahan-daang umaalan-alon ng bangka sa lawa, nag-isip si Katie na, ako at si Narcissus, magkasama sa gitna ng lawa, gaano kasaya. Tinitigan niya si Narcissus ng may paghanga, pero tila wala itong pakialam. Tahimik lang nitong pinagmasdan ang lawa. Tinawag ni Katie na ang pangalan niya,
Narcissus, kanina, sabi mo may gusto kang itanong sa akin, di ba? Sumagot si Narcissus, oo nga, may gusto akong malaman. Nag-abot si Narcissus sa loob ng kanyang damit na para bang may kinukuha. Gusto kong malaman ng isang bagay, sino ang may-ari nito? Kinuha niya ang isang bilog na may gintong ibon sa loob. Napahinto si Katina sa gulat. Nagtanong si Narcissus, hindi mo ba talaga alam ang pinagmulan nito at kung paano ito napunta rito? Sumagot si Katina, iyon lang ba ang tanong mo? Wala na bang iba? Tumango si Narcissus, wala na. Ano pa bang itatanong ko? Nagbago ang ekspresyon ni Katina, tila may itinatago, iyon lang ba ang gusto mong malaman? Tumugon si Narcissus, gusto ko lang malaman yun. Pilit na kinontrol ni Katina ang kanyang galit. Bago ako magsalita, may gusto rin akong itanong. Ano ang relasyon mo sa babaeng yun? Bakit interesado ka sa kanya? Asawa mo ba siya o kasintahan? Ang tanong ni Katina ay puno ng selos. Sumagot si Narcissus, wala sa mga yun. Nalito si Katina, ha? Ano siya, kung ganoon? Sumagot si Narcissus, siya ang aking master. Lalong naguluhan si Katina, ano? Itinuloy ni Narcissus, siya ang nagmamay-ari ng isip at kaluluwa ko. Nanlaki ang mga mata ni Katina, walang nasabi. Hahanapin ko siya at uuwi kaming magkasama, sabi ni Narcissus. Sabihin mo sa akin, saan mo siya nakita? Sumagot si Katina ng galit, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Naisip niya, pero nasa bahay ko siya dati. Kung tatanungin ko ang malalaman ko. Ayokong sagutin ang tanong niya. Bigla siyang sumigaw, ibinente siya sa akin. Nagkaroon ng malungkot na ekspresyon si Narcissus, Katina, galit ka ba? Hindi ko nakalimutan ang tamang asal ko. Hindi ko sinadyang maging bastos. Nagdahilan si Narcissus, siguro hindi mo alam, pero dahil gusto ka ni Katina, ayaw niyang ipaalam kung nasaan ang babae. Sagot ni Katina, hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit? Nag-isip si Narcissus, salamat sa Diyos. Sabi niya, baka hindi mo lang sinasabi. Ano ba talaga ang nararamdaman mo ngayon, Katina? Hindi ko alam kung saan mo siya nakilala, pero alam ko kung bakit siya nandito pa rin. Kung may anumang impormasyon ka, ipaalam mo sa akin, please. Nakikiusap si Narcissus, tila labis na nalulungkot. Iritadong nag-isip si Kona. Nakakainis, lahat ay nakakabwisit. Ang pinakapagod sa lahat ay ang mayrita ng ganito. Nang mapansin niyang hindi sumasagot si Katina at tila malalim ang iniisip, tinawag siya ni Narcissus ng malumanay, Katina. Binalika ni Katina ang mga alaala bago pa siya dumating doon. Bago pa siya makarating dito, siya'y pagmamay-ari ng isang alipin. Natuwa ako sa kanya kaya't binili siya ng aking katiwala. Pero napakahina ng kakayahan niyang makipag-usap at hindi siya magaling sa mga gawaing bahay. Wala siyang silbi bilang lingkod, kaya't ibinenta ko siya. Ibinigay ni Narcissus ang singsing at nagtanong, paano napunta ito sa iyo? Sumagot si Katina, wala naman yon. Tinulungan ko siya ng minsang mapalo dahil hindi niya magawa ang gawaing bahay, kaya ibinigay niya ito bilang pasasalamat. Nagulat si Narcissus, isang grand princess ang tumulong sa isang alipin. Ikinagulat ko yon, Katina. Talaga bang sinagip mo siya? Sumagot si Katina, wala naman akong ginawa. Simpleng bagay lang yon. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, sumingit si Narcissus, salamat. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay, ipaalam mo lang sa akin. Naisip ni Katina na mali ang narinig niya. Ha, inulit ni Narcissus, gagawin ko ang lahat, kahit isakripisyo ko ang buhay ko. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, ipinapakita na handa siyang ialay ang buhay para sa kanya. Nagulat si Katina, ano, sige, pero sa isip niya, ayos lang ba ito? Ang nakakainis, ngumiti si Narcissus at lalo siyang naging kaakit-akit. Hindi na nakapagtataka kung bakit baliw na baliw sa kanya ang anak ng kapitan ng Royal Guard, naisip ni Katina. Dahil sa babaeng yun, handa siyang isakripisyo ang buhay niya, at lalo lang akong naiinggit. Naisip ni Dices nang may inis, nakakabagot na ito. Nagsalita si Speos, sayang lang ang oras at pera ko sa kalokohang ito. Ang kapitan ng kanilang grupo ay malamang gusto nang itapon ng dalawa sa lawa, nagbubuntong hininga habang nag-aaway ang kanilang grupo at ang grupo ni Narcissus. Samantala, nagtipon ang grupo ng kalbo upang magplano. May kasamang babae ang grupo nila, sabi ng kalbo, pero parang sila ngayon. Nagsalita ang lalaking may eye patch, ayos. Mas madali ang trabaho natin. Kung maganda siya, ibebenta natin siya pagkatapos patayin ang tatlong yun. Medyo nag-alinlangan ang kalbo, pero kailangan ba talaga natin itong gawin?
Sumagot ang lalaking may eye patch, bakit, nag-aalinlangan ka? Patuloy ang kalbo, hindi tulad ng dati na nagnanakaw lang tayo, imbes na paghiganti, bakit hindi na lang tayo magpatuloy sa pagkita ng pera? Mabilis na tumugon ang lalaking may maskara, hindi madaling kumita ng pera. Kapag kumalat na natalo tayo, pagtatawanan tayo. Nagpupumilit ang kalbo, kahit patayin natin sila ngayon, wala namang mangyayari. Noong nakaraan, mabilis lang ang lahat. Ni hindi ko alam kung paano ako natalo, pero kung isa siya sa pinakamalalakas, sumingit ang MK man, oo, magaling talaga siya. Hindi ko alam kung kasing galing din ng dalawang kasama niya, pero hindi na mahalaga ngayon, dahil dinala ko rito ang pinakamalakas na gladiator ng Roma. Pwes, tama ka, sabi ng lalaking may maskara. Si Crowan ay isang lalaking may napaka-muscle na katawan, puno ng peklat ang mukha. Namangha ang lahat nang makita siya. Iyan ba si Crowan, ang kilalang gladiator? Ipinakilala siya ng buong pagmamalaki ng lalaking may maskara. Oo, siya ang pinakamalakas na gladiator noong panahon ng dating emperador, ang demonyong nakaligtas sa Abydos. Isang alamat, hindi na kailangan ng mahabang pagpapakilala, dagdag pa ng may maskara, dahil kitang-kita naman sa reaksyon ng lahat kung gaano katindi ang reputasyon ni Crowan. Matiim na sinabi ni Crowan, huwag na nating ibalik ang mga dati. Nasa nakaraan na yon, tinanong ni Crowan, walang magiging problema kung patayin ko siya, tama ba? Sumagot ang lalaking nakapiring, oo, kami na ang bahala sa lahat. Kahit lumala pa ang sitwasyon, magdadala ako ng peking kasangkapan. Mukhang matindi ang paghahangad nitong tao ng paghihiganti, masayang tugon ni Crowan, ayos. Matagal ko nang gustong patayin ang taong yon. Para sa tulad ko na halos araw-araw pumatay noon, parang sobrang hirap na ngayong malaya na ako. Lumubog na ang araw, at oras na para umuwi si Katina. Dumating na ang kanyang karwahe, at kumaway si Kona, kailangan ko nang umalis. Sa wakas, naisip ni Dices na tila nabunutin ang tinik, sa wakas, tapos na. Tinanong ni Katina, lalabas pa ba kayo bukas? Hindi sumagot si Dices, ngunit siya naman ang nagtanong, sasama ka ulit bukas? Masayang sabi ni Katina, oo. Magtakas ulit ako. Tinanong ni Dices, saan ka pupunta ngayon? Mauwi na ako, sagot ni Katina ng mabilis. Nagulat si Dices, pero di ba kanina sabi mo aalis ka? Iritadong sagot ni Katina, bukas na ako aalis. Nagtanong ulit si Dices. Bakit ganyan? Napakunot noo si Katina, ano bang hindi mo gusto? Napipilitang sagot ni Dices, kahit labis na dismayado, wala naman. Habang nakasakay si Katina sa karwahe kasama ang ibang tao, patuloy siyang nagsalita, masaya ka ba? Hindi gaanong sagot ng kasama, hindi naman ganoon kasaya, pero hindi rin naman masama. Good luck sa misyon mo. Medyo nag-aalinlangan ang isang kalbo, nakakatakot ito, kapag nalaman ng kapitan, kahit wala akong kasalanan, baka mapatay ako. Kalma lang si Katina, nakaupo at tiwala sa kanyang sarili, huwag kang mag-alala. Wala namang mangyayari sa'yo. Sa tono ng boses niya ay ramdam ang kumpiyansa, dahil hindi ka nagsinungaling sa akin. Bagamat kinakabahan pa rin, mahinang tugon ng kalbo, sige. Bigla na lang nanlaki ang mga mata ng kalbo, puno ng takot. May nakita siyang kinatakutan sa harapan nila. Harang sa kanilang daan ang grupo ng mga kalbong lalaki. Isa sa kanila ay sumigaw, ano ang ginagawa niyo rito? Ang leader ng grupo, mayabang na nakapamewang, hindi niyo na kailangan malaman. Bumaba na kayo. Nang makita ito, nagpakalat ang kalbong kasama ni Katina ng mga braso upang harangan ang karwahe. Inieskorta namin ang anak ni Kapitan Reus ng Royal Guard. Kung aalis kayo, walang masamang mangyayari. Ngumisi ang leader ng may kumpiyansa, mukha ba akong tanga? Ang anak ni Kapitan Reus, walang eskorta. Nakasakay pa sa simpleng karwahe at nakadamit parang pulubi. Galit na sumimangot ang kalbo, dahil sa espesyal na sitwasyon, kailangan naming gamitin ang karwaheng ito at ang mga damit na ito. Pagsisisihan mo, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, isang punyal ang bumaon sa kanyang dibdib. Napuno ng takot ang mga mata ni Katina. Samantala, nagsalita ang malaking lalaki ng may panggigipit, bumaba ka rito. Agad na bumaba si Katina, nanginginig sa takot, at nakiusap, gagawin ko ang lahat ng gusto mo, kaya huwag mo akong saktan. Sumagot ang lalaki, hindi kita sasaktan, hindi pa ngayon, habang hawak ang matalim na kutsilyo sa harap niya. Labis na natulala si Katina, pawis na pawis habang tahimik na tumatawag sa kanyang puso, Ama. Narcissus, biglang dumilim ang kalangitan.
Sa loob ng palasyo, narinig ang agarang utos ng kapitan, hindi ba't parang may kakaiba? Ikaw, pumunta ka roon at ayusin mo. Oo, sir, sandali lang, medyo nakatagilid pa. Ilipat pa sa kaliwa, hindi, sa kaliwa ko. Sigaw ng kanyang tauhan, tama, hilahin mo pa, perfect. Ngumiti ang dalawa, tila kontento sa kanilang trabaho. Oo, sir, sabi ng isang sundalong nakatalikod, kapitan ng Royal Guard, anong masasabi mo? Sumagot ang kapitan, aren't you planning to return? Medyo madilim na. I plan to spend the night here today. Kailangan naming manatili sa schedule, sagot ng sundalo. Oh, tama, naisip niya. Kaloka, ang hirap naman ng ganitong mga bagay. Nang biglang yumangal si Dices, kung nag-aaway ka sa tatay mo, bakit ka pa sumusunod sa amin? 3 araw pa lang mula nang makaalis ako sa kamatayan, at nakipaglaban ako sa loob ng 1 taon. Hindi ba't nakakapagod na yon? Nagtanggol si Nara kay Katina, mabait siyang tao. Idinagdag ni Dices, hindi ko sinasabi na masama siya, pero nakakapagod. Dumating ang isang grupo ng mga lalaking may dalang espada at hamarang sa kanilang daraanan, tigil. Kayong 3, tumigil. Sigaw ng lider ng mga bandido habang itinuturo ang kanilang espada. Kung ayaw niyong masaktan, manahimik kayo at sumunod sa amin. Nagulat sila at nagtanong, mga magnanakaw na naman. Nagtanong si Dices habang nakapag-isip, unang araw pa lang, bakit ang dami ng problema? Mali ang napili niyong mga ninakawan, huminto kayo. Ngunit bago pa sila matapos, biglang umabante si Speos. Nagulat kahit ang leader ng hawakan ni Speos ang hawakan ng espada ng lalaki. Sa kabila ng lahat ng lakas nito, hindi siya knuckle AS. Ano? Nagulat ito. Kaagad, naipasok si Speos ang bandido sa lupa. Nagsimula itong mangisay, nangingitim ang bibig. Habang hawak ni Speos ang espada, puno ng puot ang kanyang mga mata. Nang walang pag-aalinlangan, tinapos niya ito. Napabuntong hininga si Dices, nagulat. Speos, nang makita ng mga bandido na nahulog ang kanilang kasamahan ng madali, nagsimula silang mag-atres, nag-iisip, sino ang mga taong ito? Hindi normal ang kanilang galaw. Patuloy na nakaupo si Speos sa katawan ng bandido, sinabi niya, ito ang teknik na itinuro sa akin ni Nara. Hindi ko man ginamit ang labis na lakas, pero nawasak pa rin siya. Umikot si Speos at sinabi, hayaan niyo akong ayusin ito mag-isa, okay? Nag-aalala si Dices, pero kanina lang ininterrupt ni Speos, mga magnanakaw sila. Kung papatayin ko sila, huwag niyong sisihin ako. Ano bang problema mo, Dices? Sabi ni Dices, kung matatakot natin sila, baka umatras. Talaga, tanong ni Speos. Nagsimulang magpawis ang mga bandido, nag-iisip, gusto ba niyang salakayin tayong lahat? Ano ang gagawin ko? Sabi ni Speos kay Dices, tigilan mo ang kakausap. Alam mo namang mas malakas ka sa akin, di ba? Nagulat si Dices, anong nangyayari sa'yo? Habang lumapit ang mga magnanakaw, sumigaw sila, huwag kayong gumalaw. Hawak namin ang babae. Nagulat si Dices, ano? Si Katina? Tinanong nila, yun ba ang kasama niyo kanina? Sagot ng bandido, tama. Kung ayaw niyong mamatay siya, manahimik kayo at sumunod sa amin. Naiintindihan ko na, kayo na naman ang mga salot mula kaninang umaga, hindi ba? Mukhang maraming gustong makipag-away sa amin. Ang paggamit sa kanya bilang pain ay pinakamasamang desisyon na nagawa ninyo. Kung ayaw niyong mamatay ang pamilya niyo o kahit ang mga alaga niyo, dapat kayong umalis. Nervous pero pilit na matatag na sumagot ang bandido sa berdeng damit, huwag niyong kami saktan. Kung may mangyaring masama sa amin, mamatay na siya kaagad. Idinagdag ni Dices, hindi kami, kundi ang kapitan.